Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, ang Amerika kanina lamang sa utos ni President Donald Trump ay nag-testing din ng kanilang nuclear bombs. Kasi sabi niya ay makisabay din tayo sa uso kasi North Korea nag-testing, China nag-testing, Russia nag-testing. So anong gagawin ng Amerika? Pero panigurado ni Trump, Amerika pa rin ang may hawak ng pinakamalaki, pinakamarami at pinakamalakas na nuclear bomb sa buong mundo. Kaya ito ang balita, atin na muna panoorin, courtesy sa atin ng Mata ng Agila. Sa unang pagkakataon matapos ipatigil mahigit 30 taon na ang nakalilipas, ipinag-utos ni United States President Donald Trump sa War Department na ipagpatuloy ang nuclear weapons testing ng Amerika. Huling nagsagawa ang Amerika ng nuclear weapons testing noong taong 1992 pa. Sa isang statement, ipinaliwanag ng US President na ang naturang hakbang ay para makasabay sa testing programs ng ibang mga bansa katulad ng Russia at China. Ipinagmalaki ni Trump na kumpara sa ibang bansa, hindi hamakanyang mas marami ang nuclear weapons ng Amerika kung saan pumapangalawa ang Russia at pangatlo lamang ang China. Ito mga kababayan, noon kasi parang may moratorium si Biden. Noon na nagsasabi na ihinto ng mga activity ng pagtitesting pagpasabog ng mga nuclear bomb. May moratorium yan, pero hindi nakikinig ang Russia, China at North Korea. Palagi pa rin silang nagtitesting. Kaya talagang matitigas ang ulo, no? Kaya nga for the first time in 30 years nang nakaraan ng magtesting ang Amerika ng nuclear bomb, ay ngayon lang sila nagtesting muli. Kasi nga nakikita nila hindi sumusunod sa moratorium ang Russia, China at North Korea. Kaya anong gagawin kung nagpaputok ng kwitis yung kapitbahay mo sa New Year, 'di ba? Ipaputok ka na rin para makasabay, 'di ba? Kaya lang ay ang implikasyon nito ay talagang matapang si Donald Trump. At ang ibig sabihin nito ay handa siya bumper to bumper, 'di ba? Kung ang uso ay pasabugan ng nuklear, di maraming nuklear siya. Palakasan ng nuklear, marami rin. Kaya alangan naman na-atras ang Amerika. Sila yung hawak ng superpower. Sila yung pinaka-superpower. Sila yung nag-control ngayon ng demokrasya sa buong mundo. Kung wala ang Amerika, lahat tayo ay komunista na. Kaya mas mabuti pa na nandyan nga talaga ang Amerika palagi. At okay lang. Kasi yung pagpasabog nila ay nagparinig lang naman yan kay Putin at Xi Jinping at Kim Jong-un na mayroon din kaming nuclear bomb, huwag kayong magkamali. Parang ganyan. Alright, patuloy tayo sa Balita Net 25, Mata ng Agila. Hindi naman idinetalye ni Trump kung paano mangyayari ang nuclear weapons test, subalit sinabi niyang agad sisimulan ang naturang proseso. Ginawa naman ni Trump ang naturang kautusan matapos niyang kondenahin ang Russia sa pagsasagawa ng testing sa isang nuclear-powered missile na napaulat na may unlimited range o may malawak na saklaw. Я думаю, что на самом деле, если говорить по-честному, определенная гонка-то идет. Отбросит это или не отбросит, трудно сказать. Но я не говорил, что в США готовят. Я сказал, что в некоторых странах готовятся к испытанию. Ito naman tong isang gago na ito, ugag na presidente. Sabi niya mayroon daw nuclear race. Sila lang yung nag-race . Itong North Korea, China na parihong mga komunista at Russia, sila lang yung nagkarera sa paggawa ng nuclear bomb. Ang Amerika hindi naman nagipaghamunan, di ba? Ang Amerika hindi nagpapakita na mayroon silang nuclear, hindi sila nagpapasabog. Tapos sasabihin ni Putin na we are in a nuclear race. Nuclear race, ha? Sila lang yun, ang China at saka North Korea. Ang Amerika, humabol nga lang, huli . Dahil hindi na matiis, ipasabugan ka pa naman ng kapitbahay mo sa bakuran mo. Diba? Ipasabugan mo rin yung kapitbahay mo. Yan yung maganda. Kung sinampal ka, sampalin mo rin. Huwag na yung sampalin ka sa kaliwa, ipasampal mo pa yung kanan mo. Hindi na. Sa panahon ngayon, kapag sinuntok ka, suntukin mo. Yan yung maganda para hindi ka mabuli. Okay, patuloy tayo sa balita, courtesy ng Mata ng Агила. Это тоже для специалистов хорошо известно, потому что всегда есть соблазн проверить эффективность
того боевого топлива, которое значит, там, в ракетах хранится там, уже много-много лет. И в некоторых странах об этом думают. Насколько нам известно, даже готовят. Вот я и сказал, что если проведут, то и мы сделаем то же самое. Ну, хорошо это или плохо? С точки зрения обеспечения безопасности, хорошо. С точки зрения общей картины, связанные со сдерживанием, с каким-то с действиями, направленными на, если не на сокращение, то на сдерживание гонки вооружений, ну, это, наверное, неплохо. Но в этом же контексте наше предложение продлить хотя бы на год СНВ-3. Pускай все подумают. Ayan, so nag-react kaagad ng Russia, nag-react kaagad si Putin nang makarinig ng magpasabog ang Amerika ng nuclear testing. Kaya sabi niya ay pwedeng pag-usapan para limitahan, di ba? Kasi kung walang limit yan, katulad sa ginawa ni Kim Jong-un, nag-testing ng walang limit na ang layo-layo ng marating na ballistic missile. Kaya dapat may mga limit para patas, di ba? Kapag tirahin ka ng short range din yung itira mo pabalik. Sa batas kasi ng giyera ay dapat proportional yung pagganti mo, hindi yung pulbusin mo kaagad yung kalaban. Pero kapag hindi natiis, ay mangyari talaga yung hindi na proportional. Kapag binanatan ka ng long range missile, balikan mo ng ballistic missile na malaki. Yun ay hindi daw yung proportionate at wala yung sa batas ng giyera. Sa batas ng giyera ay dapat proportionate yung puwersa na gagamitin. Paano ang China, ang dami-daming sundalo, hindi na proportionate yun, di ba mga kababayan? Kaya sa giyera ay hindi mo talaga ma-proportion. Kung sino yung maraming armas, maraming bomba, maraming sundalo, ay tiyak. Yun yung manalo. Alright, tapusin na natin ang balitang ito ng Net25. Спасибо вам большое. Bagamat aminado si Trump na may matinding kapangyarihang makapaminsala ang nuclear weapons, wala umano siyang choice kundi i-update at i-renovate ang arsenal ng Amerika sa kanyang panunungkulan. Matatandaan, sa ilalim noon ni dating US President George H.W. Bush, inisyo ang moratorium sa nuclear weapons kasabay ng pagwawakas ng Cold War. Ayan, so sa panahon pala ni W. Bush, nagwakas ang Cold War. Ngayon, balik tayo sa Cold War At may moratorium pala, hindi pala kay Biden, kay Bush. May moratorium nga na wag nang mag-testing at wag nang gumamit ng mga, kung in short term ay iligpit nyo na ang inyong mga nuclear bomb. Yun yung sa panahon ni W. Bush. Pero ngayon bumalik Cold War tayo ngayon. Yung parang giyera, di ba? Kasi China pasabog palagi, North Korea, ay Russia lalo na, pinapasabog talaga sa civilian yung kanilang mga missiles. Pero sa nuclear ay wala pa namang gumamit ng nuclear bomb, mga kababayan. So anong masasabi nyo dito? Ito na ba'y hudyat? Mga ka-Golden Boy, ng umpisa ng level 2 na tayo. Kung gano'n na nuclear bomb na yung tinitesting, ibig sabihin nasa level 2 na tayo, malapit na sa level 3 at malapit ng umapoy. Diba? Ang apoy ay lalong umapoy. So anong mangyayari? Well, sana walang mangyayari. Alright, paki-comment na lang sa inyong masasabi sa balitang ito na ang Amerika ay mag-upgrade na rin ng kanilang mga nuclear bomb. Okay, magpaalam na mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Sa mga bago pa lamang nakabisita, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.